The last time I checked, marami pa namang magagandang babae na anak mayayaman. Ipinaglaban ko ang pag-iibigan namin ni Ella. Namatay siya nang wala kaming closure. Saan tayo pwedeng mag-umpisa? Sa Batangas. Hindi haunted to. Eh, sino yung babaeng nakikita natin dyan sa harap natin? Oh. Multo? Oo. Ayan siya, oh. Babae. Ay, Day! Thank you. Tinawag mo akong babae. Hi, I'm Nene, your friendly neighborhood ghost. Ay, Diyos Maria. Bading naman pala. Ay, Day, grabe siya. Binawi pa. Teka, nakita mo talaga ako? Pwede tayo mag-usap? Oo. Ako nga pala si Iska. At siya naman si John Mark. Inday, evil spirit ka ba? Hindi, Inday. Nene. And of course not. I'm not an evil spirit. Ang ganda-ganda ko kaya. Oy, pero ang gwapo nung kasama mo, ha? Jowa? Hindi. Tanungin mo, baka nakita niya si Ella dito. Oo. John Mark, may picture ka ba ni Ella? Meron. Ito. Ayun. Ito. Pakita ko lang. Excuse me. Ito siya. Oh my God! Oo, nakita ko siya. Nandun siya sa may sala. Humahagulgol. Nung minsan ngang lalapitan ko siya, bigla siya naglaho. Tapos, hindi ko na siya nakita ulit. Para siyang kaluluwang ligaw. John Mark, andito nga pala talaga si Ella. Pero hindi ko alam bakit hindi pa siya nagpapakita sa akin eh. Pero may gamit ba dito ni Ella? Like what? Halimbawa, hairbrush, oo. Hairbrush. Maghahanap ako, ha? Sige. Teka lang. At ikaw naman, Ate Gay. Kailan ka pa napadpad dito, ha? First of all, Nene. Okay? Nene. Dati akong bordadera ng mga long gown sa pageant. Isang araw, kinabi ako na uwi. Hinanang ako ng riding in tandem. Hinablot nila yung LV bag ko, nakakabili ko lang sa Green Hills. Tapos, kinaladkad nila ako. Nang parang baboy. I am not a pig! Eh, ano pa ba ang ginagawa mo dito? Dahil gusto kong gumante. Sinira nila ang buhay ko. Naming magkapatid. Nene, kung ako ikaw, ipasa sa Diyos ko na lang sila. Tsaka, manahimik ka na lang sa bagong mong mundo. Tsaka, alam mo, pwede kong puntahan yung mga kapatid mo. Baka sakali makatulong ako pag may time. Talaga? Talaga, Iska? Gagawin mo talaga yun? OMG! Oy ha, Iska. Thank you so much. Best friend na kita, ha? Ang kara naman ng kwartong to. Ang ganda-ganda. Ilang taon na kaya to? Ay, naku. Nakalimutan ko na naman yung pantulog ko. Teka, hanap tayo. Ay, maganda. Teka lang. Ella? Ako si Iska. Pwede ka ba namin kausapin ni John Mark? Ako, pwede mo kong kausapin. Naririnig kita. Lala! Good morning.
Gusto mo maligo muna ako? Bakit mo suot yan? Damit ni Ella yan. Kaya la to? Naku, pasensya na. Wala kasi akong nadalang pantulog na damit. Naku, kaya pala nagpakita sa akin si Ella kagabi. Tsaka umiiyak. Baka kasi ayaw niyang suotin ko yung damit niya. Sorry, pasensya ako. Sorry. Nagpakita si Ella sa'yo kagabi? Oo, pero saglit lang. Ayaw makipag-usap eh. Sige. Alam ko na, may naisip ako. Doon ka na lang matulog sa kwarto ko. Ano? Sa kwarto mo? Ayoko. Sige na. Para kung sakali mong magpapakita si Ella, mapapasabi ko kagad yung mga gusto kong sabihin. Oh, sige na nga. Pero, sa kama ko ha. Sige, no problem. Sa sofa ako. Ano na naman nangyari sa'yo, friend? Eto, puyat. Hindi na naman dumaan yung hinayupak. Naku, friend. Kasi naman, tigilan mo na yan. Ikaw mapupuyat niyan eh. Naku, mahuhulas yung beauty mo niyan. Mabuti pa, samahan mo na lang ako at mag-shopping tayo sa bayan! Kasi, parang matatagalan pa ako dito. Hindi ko alam kung kailan namin makakausap si Ella. Kasi naman, di ba ang sabi ko sa inyo, hindi talaga makikipag-usap yon. Iyak lang ng iyak. Kung ako, white lady, siya, crying lady. Ganun lang siya. Akala ko si Ella na. Kalma ka lang. Makakausap din natin si Ella, ha? Sa tamang panahon. Madam, gusto ko lang po sanang itanong kung ano po yung best way para makausap po yung mga kaluluwa. Ang tanong ko lang nandito pa ba yung kaluluwang yon? Baka naman nasa kabilang mundo na siya. Iska, sure ka ba na genuine itong babaeng ito? Madam, andito pa naman po siya. Kagabi lang nakita ko. Ewan ko ba, ayaw naman po makipag-usap sa akin. Iyak lang ng iyak. Ay, madam, hindi niyo po na itatanong. Bukas po yung third eye ko. Eto. Ito, gamitin mo. Sindihan ang kandila, magdasal, at hawakan tong bato. Tawagin mo ang kaluluwang gusto mong makausap. Kapag tumunog, edi pwede na kayo mag-usap. Diba? At dito rin lalabas sa bato ang mga text messages niya. Ano yan, cellphone? Mismo. Ito ang BlackBerry ng mga patay. Ha? Ito ang SIM card. Yan, ha? Package na yan, 3,000 lang. Ay, naku, ang mahal naman ho niyan. Seryoso, quad-core na yan at saka high speed. At ito, less na ang kandilang ito for sure and safe connection. Hindi ka ba titigil, bakla? Ay, kabalyo! Ay! Ano yan? Black magic? Di ko hawakan yan. No way. Kaya nga kita binayaran eh. Hindi nga kasi ito black magic. Diyos ko, Lord. Ang kulit mo naman. Ipumayag ka na kasi. Gusto lang naman kitang tulungan para makausap mo na si Ella. Tsaka gusto ko na rin makauwi na tayo. Bakit, Iska? Naiinis ka na ba sa akin? Hindi naman sa ganon. Gusto lang naman talaga kita kasing tulungan. Bakit kasi kailangan magmadali tayo? Pwede namang lumabas muna tayo, magpahangin, di ba? Saan naman tayo pupunta? Alam mo, pwede naman kitang ipasyal dito sa amin para makapagpahangin tayo at mas maging maayos yung pag-iisip mo. Ganon. Hindi ba ako maayos sa lagay na to? Pumayag ka na, girl! Moment yun na ni Papa Pogi.
sige, sige. Jose ng frog, pakipot pa. Alam mo, mahal na mahal din ni Ella yung mga kapatid niya eh. Katulad mo. Kaya nga siya yung gusto kong pakasalan. Alam ko, magiging mabuting ina at asawa siya. Kaya John Mark, move on na rin dyan kay Ella. Ay naman si Iska oh. Perfect substitute. O diba? Buhay na buhay. Alive! Hoy, Nene, tumigil ka dyan, ha? Gusto mo dalhin ulit kita kay Madam Cristal, ha? Iska, nandito si Becky Ghost. Ano sabi? Wala, eklatan lang. Iska, Hmm, si Ella nasa likod mo. Ay, joke lang. ikaw, namumuro ka na talaga sa akin, bading ka, ha? Iska, parang nagiging poltergeist na yun si Becky Ghost, ha? Grabe, nagpapakakupido lang. Napagyakap ko nga kayo eh. Thank you, ha? Iska, uminom ka muna. Hoy, Iska, tumigil ka, ha? Wala kang nararamdaman sa lalaking to. Wala! Ang ganda naman ng punong to. Ilang taon na kaya to? Matanda na yung punong yan. Ito ang paboritong puno namin ni Ella. Puti pa nga ang puno na to eh. Buhay pa. At matatag. Alam mo, John Mark, buhay pa rin naman ang pagmamahalan niyo ni Ella. Kasi maganda yung itinanim niyo na pag-ibig sa puso niyo dyan sa isa't isa. Tsaka, forever na siya dyan sa puso mo. Sa katunayan, mas lamang pa nga kayo kaysa sa puno yun eh. Kasi, yung punong yan, pwedeng buwagin ng bagyo. Pero, ang love nyo ni Ella sa isa't isa, forever na yan. Tsaka, kahit makahanap ka man ng new love, yung pag-ibig mo kay Ella, forever na siya dyan sa puso mo. Di ba? Iska, maraming salamat ha. Hindi mo pinagtatawanan itong nararamdaman ko para kay Ella. Alam mo, bilib na bilib nga ako sa pag-ibig mo kay Ella eh. Kaya tahan na ha. Tsaka nawawala na yung kakyutan mo. At tsaka, medyo mahigpit na yung yakap mo at nasasakal na ako dong. Huwag ka nang umiyak ha. Pasensya ka na, Iska. Okay lang. Ako nga dapat yung mag-sorry. Pinaiyak kita. Iska, Huwag na natin pag-usapan yun. Tapos na yun, ha? Naku, Iska. Huwag kang lukaret, ha? Hindi ka dapat ma-inlove sa isang taong inlove na inlove pa rin sa ex niya. At gaya nga ng sinabi mo, mukhang hindi na siya makaka-move on ever.
syempre kang second best sa puso niya. Gusto mo ba yon, ha? Mabuti pa, mag-quit na lang ako bago pa lumala itong feelings ko for John Mark. Kundi, mahihirapan lang ako nito tulad ng nangyari kay Ella. Naku, hello, best. Naunahan mo lang ako. Tatawag talaga ako. Naku, Bes! May kakilala ka ba dyan mangkukulam? Pakikulam naman to si Doña Dora, oh! Naku, sobrang toxic. Bagay na bagay sa kanya yung pangalan niyang rat killer. Eh, ano ba kasi ang nangyari? Ito kasi kakaalis lang, nagbabago daw yung isip niya. O, Inday, pakisabi lang please. Diyan kay Iska, ha? Yung usapan namin na 6 months, nagbago na kasi ang isip ko. Instead na 6 months, yung tamang panahon, magiging 1 month na lang. Ha? Ano ba? Narinig niyo ba? Paulit-ulit, gano'ng bingi? 1 month na lang. Pagkatapos ng 1 month, kung halimbawa hindi kayo tumupad sa usapan natin, ipapadla ko tong bahay na ito. Doña Dora? Nakakatulog pa ho ba kayo sa ginagawa niyo yan? Ay, for life na supply ko ng Atiban. Gusto mo, bibigyan kita. Hindi na ho, hindi na ho. Doña Dora, kasi sure ho ako na pagbalik ho ni Iska, matutubusin na ho ito. Kaya wag na ho kayong mag-aksaya sa pagbili ng padlock. Ano ho? Mabuti naman kung ganun. Pero alam nyo, hindi ko maintindihan sa inyo kung bakit nagtitiis kayo dito sa bahay na to. Feeling ko dito may mumu. Nasaan ang wig ko? Kaya, Bes, pakisigurado naman na bago umabot ang 1 buwan, bumalik ka na dito kasi naku, ipapadlock daw kami niya dito sa bahay na to. Oo, sige, best. Gagawa ako ng paraan, ha? Teka, si Bibo kumusta na? Ito, okay naman. Sa awa ng Diyos, hindi na inaatake. Naku, best. Maraming salamat talaga sa pag-intindi mo sa mga kapatid ko, ha? Sus, Ginoo ko. Grasya, jud ka, best. I love you, best. Wala nga naman, Bes. No problem. Ikaw, kamusta na kayo ni Pogi? Kayo na ba? Nakapag-goodbye na ba siya dun sa ex niya? Hello? Uy! Ella Javier, tinatawagan namin ang iyong kaluluwa. I repeat, Ella Javier, tinatawagan namin ang iyong kaluluwa. Huwag ka namang snob. Baka nag-CR? Shh! Uy, sumama ka dito. Ako? Okay na ako dito, friend. Hindi, para mas malakas yung signal. Halika na. Kaya na ako dito, friend. Kasi baka masama pa ako dyan. O siya, sige. Ellie. Ella, pumasok ka na. E. V. I. L. Ready na ako mag-move on. Ang gusto ko lang naman, makausap siya sa huling pagkakataon. Makapag-sorry. Makakalabas ang isang kaluluwang nasa limbo kung merong pansamantalang magpapahiram ng kanyang katawan. Nasaan na ba ako? Ella?